Meaning to say, hindi ko siya itinayo kasi gusto ko lang. Ang Diyos siyang may gawa. At napakalaga kasing maintindihan natin ito mga binamahal. Dahil napakaraming iba't ibang pangalan at samahan na narinig sa ating bansa. Pero iba yung itinayo ng tao para sa Diyos at iba yung itinayo ng Diyos para sa tao. At yan ang GCIC Dual Wine Ministries. Siya ay sinilag sa puso ng Diyos. Yan ang kanyang paglago ay hindi maawat. Ang presensya ng Diyos ay nadadama ng lahat ng mga himalay nangyayari dahil siya nga ay wala sa Diyos. At nabanggit niyo nga po, Apostle, na walang tigil ang paglawa at paglaki ng ministeryong ito. Sa loob ng 36 na taon, ano ang narating ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries? Gaano na po ba ito lumawak gaya ng inyong nabanggit sa lokal at international na antas? So, nagsimula tayo sa kalsada ng West Point. Sa loob ng 36 na taon na ina-cover natin ang buong Pilipinas. Di lang yan, so pati ang napakaraming bansa sa buong mundo. We are the most fastest ever-growing apostolic prophetic living life Jesus Church na tinayo ng Diyos sa bansang ito. At napakaraming mga manggagawa ang tinala sa atin ng Diyos. Kasi nga ang totoong gawain ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagdadala. Siya mismo yung gumagawa ng paraan para yung layunin niya ay mangyari at maganap. Kaya so far, ang paglawak niya ay undefinable, ang expansion niya ay unstoppable, at ang kanyang commitment sa Diyos ay hanggayin. Maraming salamat po, Apostle. At dahil ganun nga po yung naibahagi niyo po sa amin, meron po sa likod nitong dahilan kung bakit ganun na lamang siya pinapalawak at pinapalaki ng Diyos. Ano po ba ang adhikain at misyon ng inyong ministeryo? So, ang pinaka-goal ng ministeryo ito ay ipakilala ang Panginoon Jesucristo sa ating bansa at buong mundo. Kasi alam niyo naman lahat na napakarami ng kiklaim, sila yung Kristo, sila yung anak ng Diyos, sila yung mga sugo ng Diyos. Kaya ang bansa natin na masyadong confused. Hindi na malaman kung ano totoo, sino ang totoo. Kaya ang nais ng Diyos, pamagitan ng Diyos dito, ihayag ang Panginoon Jesucristo. So siya lang yung itinataas dito. Wala nang iba. Dahil anong karapatan kong makilala, maipakilala, maitaas, tao lang naman ako. Ang Diyos lang naman ang solusyon sa problema natin. Siya lang naman ang nalikat niya lang sa lahat. Siya lang naman yung may kaya magpagaling ng sakit at karamdaman. Siya lang naman ang may kaya magpabuhin yung takbo ng bansa natin ng pangkasalukuyan. Dahil yung problema ang dinadaanan niya. At dahil dyan ay inilagay niya tayo sa aning na television program. Isang adyan ay ang TV5. Ay nasa PTV4, nasa Solar Flix, Solar Sports, TV Asia, at oras ng Himalaya Channel. At sa pangkasalukuyan ay nasa television tayo programa sa radyo sa buong Pilipinas. So tayo ay nasa Facebook, nasa X, Instagram, TikTok, podcast, at 24/7 na live streaming sa YouTube. At yung ating tinuturo ay nakatranslate sa iba't ibang lingwa, hindi lang sa bansa natin, but around the world. At wala tayong tingin na nagdadaos na oras ng himala, miracle after miracle explosion. Hindi lang sa Pilipinas, hindi sa buong mundo. Kaya, yung pagpapakilala sa Panginoon ay napakahalaga. Kasi nga, ang kilala ng ating mga kababayan, yung mga politiko, mga senador, kongresman, mga nasa gabinete, yung may mga balat ka makapos sa susunod na 2028. Pero kukunti ang nakakakilala sa Panginoon Jesucristo. Even though accepted natin na ang bansa natin ay napaka
Pero, it doesn't mean to say na kung meron yung kakilala mo ng Diyos. Kasi nga, isa ng Diyos at pakikipag-iig sa bawat isa ay sa pamamagitan ng relasyon. At yun yung ating dinadala. Kaya nga, wala tayong ipinapangarap kundi salita ng Diyos. Purong-purong salita ng Diyos. Walang bawas, walang kulang. Dahil ako ay puno ng paniniwala ang buong pagkatao na ang Diyos lang ang may kakayahan at kapangyarihang baguhin ang ating bansa. At sa pamamagitan ng kanyang salita at patuloy na pangangaral mula sa pusong makakatotohanan at may takot sa Diyos, maating natin yung pagbabago hinahangad ng bawat isa. Maraming salamat. Panginoon. So, isa po sa bahagi po ng ministeryo nito ay ang Mission of Love, Love in Action. Na sa pamamagitan nito ay kami po ay tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na yung mga kabataan na sa kalsada at pag may mga nasunugan, tinamaan ng bagyo. So, andun po ang Mission of Love, Love in Action. At the same time, meron din po kami pinag-aaral at binibigyan ng trabaho, no? Dahil kasama po ito sa Mission of Love, Love in Action. Pumapasok po kami ng mga jail para po hindi lang po sila ipanalangin, turuan ng salita ng Diyos, kundi ay sa kanilang mga pangailangan, kami din po ay tumutugon. At kasabay po niyan ay ang hospital. So, pinapasok din po natin yan. At sa pamamagitan nito ay sila po ay pinapanalangin din po natin. At kung kailangan ng mga assistance, lalo na yung mga bagay na sabihin pa natin na tulong na kailangan niya hanggat kaya po ng ministeryo ito ay amin po ibinibigay. So, ang Mission of Love, Love in Action, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kasama na po sa bawat bansa kung saan nandun po ang Jesus Our Shield, Worldwide Ministries, ay nag-aak po ang Mission of Love, Love in Action. Maraming salamat po, Prophetess. Dagdagan ko lang, kasama rito yung pagtulong sa mga nakakulong na nangangailangan ng legal assistance kasi marami rin mahirap nakulong, wala namang kasalanan. In fact, ako mismo pumapasok ako ng kulungan para tumulong. Nagbibigay kami ng puhunan doon sa mga nakakulong para meron silang ginagawa. Wala sa Muntinlupa hanggang sa City Jail, no? All over the country. At hindi lang yan, yung mga bata na hindi makapag-aaral ay aming pinutulungan. At isang remarkable dito ay yung dumating yung COVID-19, alam naman natin yan. 100,000 balas na pamilya yung aming tinulungan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na yung mga nasa frontline, no? Yung mga polis, sundalo, yung DA, nurse, doktor na nangangailangan ng kanina. Kaya ang pangalan niya Mission of Love kasi wala siyang pinipili reliyon, tao, ano ka man, sino ka man. Basta kailangan mo ng pag-ibig ng Diyos, ang tulong sa abot ng aming makakaya. Even there. Yung nagkaroon ng landslide dito sa may Laurel, Batangas, kami yung unang-una nagpunta ron. Naalala niyo yun, yung isang pamilya na tabunan yung kanyang asawa at limang anak. Ay namatay lahat yun. So, doon yung may bahay ko. Ay grabe yung iyak namin sa awa. At 3 barangay yung amin, pinuntahan, tinulungan, tuwan-tuwa ang barangay captain. Yung pagkain, maliit ang tulong yun eh. Yung pera na ibigay. Ang pinakamalaking bagay na tanggap nila yung pag-alo ba? Kasi alin yung namatay. Yung iyak niya, grabe. No? Yung makakakita sa kanila, yung pwede hindi umiyak lang eh. Pag naalala ko nga, ay naluluha yung ating puso. Kaya, ito yung Mission of Love. Hanggang may itutulong kami, hanggang may tutulungan, nandiyan kami. Kasi ito yung ginagawa namin, hindi pa makilala, maging sikat, pagitan yan. Alam niyo, napakarami sa akin nag-alok na maging senador, maging congressman. O tumakbo kayo ngayon. In the natural, madali na naman ako manalo na congressman sa distrito.
Quezon City, o saan ako titira kasi marami tayong chapter, kaya hindi man party list. Pero sabi ko sa kanila, hindi ako tinawag ng gusto. Lagi nila sinasabi sa akin, para makatulong ka ng gusto. Kagaya ng iba riyan na kabagbang senador, makakatulong, at yung iba pa, marami pa. Ang sabi ko, pwede naman tayong tumulong sa tao, hindi naman tayo mga politician. Ang pagtulong naman sa tao ay hindi naman nangangailangan ng posisyon at pwesto. Ito'y pag-ibig sa Diyos at sa nangangailangan. Kaya, ang maganda pa rito sa Mission of Love, wala kami hinihingi ang tulong na politiko. No, I don't know yung iba't ibang theology, but God is my witness. Kahit isang politiko ay hindi kami humingi ng tulong. Hindi kami lumapit kahit kanino. Lahat ng politician yung malapit sa akin at ang presidente, hindi si presidente, pababa sa barangay captain. But not once, kahit sa musin, humingi kami ng tulong sa sino mang politician. Nag-aalok sila ng pera, tinatanggihan. In fact, marami nga sa kanila hindi ko binibigay. Nakikipag-meet kung saan lugar, ang sabi ko, pasensya na po, busy po ako, at kung kayo pinangangailangan ng panalangin, sasama na namin kayo sa panalangin. Kaya, ang Diyos naman ay makawain, sabi niya sa kanyang salita, ang nagpapala sa mahirap, tumutulong sa mga sala, ibinibigyan niya. Kaya pwede ko ipagmalaki sa harap ng bansang buong mundo sa lahat ng mamamayang Pilipino na ang mission of love ay mula sa Diyos at siya lang talaga ang tulong. Hindi naman kalakihan ng budget namin, pero namumultiply naman yan. At ano yung kaya namin, hindi siya namin ipinapaabot sa lahat. So far, wala akong maalala na nagkulang kami, na may napabayaan kami, na kahit pa paano ay natutugunan ng lahat. Yung mga sasakyan namin, mga truck, mga second hand lang naman yan, binili namin. Tumatawid ng dagat at sinasakay namin sa barko at buwan ng Mindoro at Marinduque para magdala ng tulong sa kanila. Puno ng bigas yun, ng pagkain, dilata, kasuotan, ano pa yung maisutulong. Sa totoo lang, nakakapagod. Isang kulang ka sa tulong, parang kayo yan eh. Alam ko, hirap ng trabaho nyo, pagkain mga doktor, puyat, o kailangan makover, may bagyo, may ulan. Ganun din kami. Pero puno-puno kami ng kaligayahan. Puno-puno kami ng katuwaan. Yung bang makita mo yung kababayan nating maligaya. Ang akong panalangin ko sa totoo lang, lahat ng civic organization, lahat ng NGOs, lahat ng politician, lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan, ay tumulong talaga na ang motivasyon ay pag-ibig lang. So wala nang iba. Yung pagtulong talagang malinis ba, na hindi na nangangailangan ng paghanga nila, parangal, o kaya ay tatanaw sila ng utang na labsay sa ibang kaparaanan, gagantihan ka, talagang tutulong ka lang. Diyos na yung bahalang gumanti. At yun naman yung nangyayari sa amin sa kanyang kabutihan. Good afternoon. At Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Worship Centers at 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, located behind Shell Gas Station Muñoz, in front of Zenith Towers, DMC and Homes. And for the grand celebration on October 12, 2025, on Sunday at 4 in the afternoon at Marikina Sports Center, number 24 Highway, Marikina City. And admission is free po and everyone is welcome po na pumunta sa nalalapit pong grandest 36th anniversary ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Magsasama-sama po ang lahat ng congregation mula po sa Luzon, Visayas, and Mindanao at ibang bansa po para ipagdiwang ng kabutihan ng Diyos po sa 36 years po ng ministry. At makikisa rin po ang iba't ibang churches and denominations po para po sa celebration. At inaasahan din po namin na natin lahat ng pagdating ng may mga sakit at karamdaman na gustong makakita ng himala at kagalingan mula po sa ating Panginoon.